kamusta ang lahat? Ay, andito sa aking kusina dahil magluluto na naman ako. Meron akong isda na binili kahapon nung pupunta ako ng palengke. Sabawan ko lang yung isda. Namiss kong maghigop ng sabaw. Naghiwa na ako, dahon ng sibuyas, siling green, kamatis, at lalagyan ko ng lemongrass, tanglad. Saka ito yung isda na binili ko kahapon. Ayan. Anong isda to? Lapu-lapu? Maya-maya? Maya-maya ito, maya-maya. Ayan, bumili ako ng isang piraso lang. Ito yung masarap sa bawan eh. At kumukulo na yung ating pinakuloang tubig. Ilalagay na natin ang ating kamatis. Lahat na yan, ilalagay ko na yan para yung lasa niya, mag-combine na dyan lahat sa tubig. Tsaka, ito, ilalagay ko na rin to. Itong dahon ng sibuyas, mamaya ko na yan ilalagay pag luto na yung isda. Siyempre, takpan muna natin, pakuluan natin ng pakuluan. Ganun ako magluto ng aking sinabawang isda. At, pwede na yan. Ilalagay na natin ang ating isda. Fresh pa to kahapon nung binili ko. Ito yung pinakagusto kong parte, yung ulo. Ayan. Ayun. Pag nagluto ko ng ng isda, kung ano yung pinakasimple na sabaw, yung wala ka nang masyadong ihahalo, yun yung pinakamasarap para sa akin. Masarap din naman to lagyan ng mga dahon-dahon, pero mas gusto ko lang yung parang clear, yung simple lang talaga na tapos asin lang yung ilalagay ko dito, wala akong ilalagay na pangpalasa. Kasi itong isda na ito, malasa na ito. Tapos itong tanglad na ito, isa na yan sa nagpapasarap. Kaya kahit asin lang at paminta, sold na. Masarap na talaga. Lalagyan na natin ng asin. Ilalagay na natin yung dahon ng sibuyas. At luto na ang aking sinabawang isda. Wow! Ito na yung ulam at ako'y kakain na. Tutong ang aking kanin. Good morning. Magluluto ng chicken wings habang naglalaba.
Ang aking mga anak ay tulog pa. Ito ang wings. Magluluto ako ng buffalo wings. Dito kami natulog sa baba dahil sobrang laki na talaga ng kuryente. Wala kasi kaming sariling kuryente. Naka-submeter lang kami. Sobrang mahal. Sobrang laki. Kasi nga, sobrang taas na ng ngayon. Kaya, hindi na lang kami mag-aircon. Kaya dito kami sa baba natutulog. Tapos binubuksan ko na yung pintuan, sinasarado ko lang yung gate para pumasok yung hangin. Tiis-tiis lang, tipid-tipid dahil na nung nakaraan umabot ako ng 4,000 mahigit. Grabe mahal. Hindi ko kaya mga ganyang bayarin. Gagawa natin ng paraan para makatipid tayo sa kuryente. Kaya wala kaming sariling kontador dahil hindi na pwede dito magpaano ng kuryente dahil itong lugar namin, aalisin yata kami dito. Yun yung sabi. Kasi nung yung partner ko, yung tatay niya, ganun nga, kukuha ng, magpakabit kami ng kuryente, hindi na daw pwede. Iba, pag magpakabit ka ng kuryente, hihingi ka ng papel yung residence na dito ka talaga nakatira. Ayaw na magbigay. Yun, kaya nakakalungkot man, pero ganun. Mas maganda kasi talaga pag meron kaming sarili talaga naming kuryente kasi iba talaga ang nun kaysa mag-submeter ka. Ayaw namin mag-submeter pero wala naman kami magagawa dahil nga pag hindi kami mag-submeter mas mahal pa din kaysa iba. Kaya ganun. Pag may sarili ka kasing kuryente, maliit lang talaga yung magiging bill. Hindi siya ganun kalaki. Sa sarili mo ngayon, yung patong lang na Meralco ang sa'yo. Ganito lang naman ang gamit namin. Hindi naman kami palanood ng TV, ref na maliit. Inverter yung ref ko. Yung aircon ko, split type yan. Saka yung TV namin, hindi naman bihira lang namin nagagamit. Wala akong rice cooker. Hindi ako sa rice cooker. Ganun. Isang electric fan. Isang electric fan. Tapos lalo na pag wala yung mga anak ko, talagang pag meron talaga, maliit lang. Pero dahil wala, malaki talaga. Nasa 3K mahigit, 4K mahigit yung bill mo. Kaya wag na lang gumamit ng mga gamit na nagko-consume talaga ng kuryente. Ay, habang naglalaba tayo, nagluluto tayo.